No experience, may nagtatanong kung pwede nga ba mag-apply pa Japan. Pero bago yun guys ay okay guys, marami nagtatanong kung pwede nga ba daw sila mag-apply na kahit wala silang experience papunta dito sa Japan. Okay guys, para mabigyan ko rin kayo ng mga tips, no. Pwede po dito guys yung kahit wala kang experience, pwede kang mag-apply pa Japan. Kasi pagdating mo dito sa Japan guys ay iba din naman yung trabaho dito, no. Saka dito madali mo rin matutunan dito na ang mga trabaho nila kasi tuturo naman eh. Saka sa mga kasamahan ko din dati guys, sa mga kakilala ko guys, ay halos yung iba sa kanila ay mga wala ding experience sa trabaho. Mga nag-apply lang din sila. Pero siyempre mas advantage pa rin na meron kang experience, no. Siyempre yun yung ano nila eh. Pero yun nga lang, medyo nakakalungkot, no. Kaya nga nag-apply tayo ng trabaho para magkaroon tayo ng experience. Tapos yung hinahanap nila ay may experience. Yung iba naman kasi guys, may mga tumutulong sa kanila na kahit wala silang experience ay pwede silang mag-apply pa Japan dito. Minsan yun guys ay nadidepende po sa agency. Minsan may mga agency po na tumutulong po na para magkaroon ka ng experience papunta dito sa Japan. Sila na po yung gumagawa yung sa agency. Yan nga lang, siyempre pag sila po yung tumulong sa atin na magkaroon ka na ng experience papunta dito sa Japan, eh siyempre may konting ano yan, may bayad yan kasi siyempre sila nag-process eh, sila nag-asikaso. Pero okay naman yun guys kasi mababawi mo din naman yung pagdating mo dito sa Japan. Para magkaroon kayo ng mga experience guys, yung applyan nyo lagi ay food processing. Kasi sa part ng food processing, ano yan siya, related yan siya sa lahat ng mga trabaho na about sa mga pagkain ba. Kaya kahit anong trabaho yan, parang food processing pa rin yung ano yan, yung tawag ba, parang bilong sa food processing. Magtrabaho ka sa mga restaurant, sa mga manukan, yung poultry processing, mga sa mga saan pa ba, yung mga udong, mga ramen, yung mga ganon, mga under po siya ng food processing. Kaya para magkaroon kayo ng mga experience yan guys ay pwede po kayo kumuha ng mga experience sa mga ano, sa mga tindahan dyan sa Pilipinas. Kasi ano din yan, food processing din yan eh. Kunyari nagtrabaho ko dyan sa mga tindahan, yung may mga tinda ng mga manok or baboy, mga ganun sa mga, or mga ganun ba, or meat shop, mga ganun sa meat shop or sa mga Robinson na may mga pagkain sa mga mall. Pwede po kayo mag-apply, pwede nyo pong i-apply yung pa Japan. Pwede nyo po yung gagawin nyo yung experience nyo dyan na dyan ka nagtrabaho as a food processing kasi under pa rin siya ng pagkain eh. Pwede po kayo kumuha ng COE dyan. Or sa mga tindahan naman, pwede kayo gumawa ng COE dyan. Kasi under din naman siya ng food processing eh. Yun. Pwede po. Okay po yan guys, pwede yan. May mga kakilala ako na ganun din yung ginawa nila na. Diyan sila kumuha ng mga experience sa mga palengke. Yung mga ganun. Yung may mga pwesto ng mga, may mga manok, may mga tinda ng mga manok. O may mga tinda ng mga baboy, yung halo-halo na ba. Yun lang guys, sana makatulong yun sa inyo, no? Malaking tulong po yun kasi kadalasan talaga mga ganun yung mga iba dito, no? Mga kakilala ko. O kung nagtatrabaho ko sa mga planta ng mga pagkain, mga manukan, hindi, mas maganda na, mas okay na rin yun. Hindi ka na mahirapan. Kuha ka na ng COE doon kasi required po nila yung ano guys eh, yung
kailangan pa nila ng DTI permit. Pero iwan ko lang sa ngayon kung hindi ko alam kung credited pa ba nila yung DTI permit na yan. Kasi yung pinakamahirap na kukunin, yung DTI permit. So pag sa mga tindahan na kayo, mas madali lang, no? Kasi kung kakilala mo, pwede po kayong kumuha doon ng DTI permit. Ipa-certified true copy na lang yun sa DTI. Tapos tatatakan lang nila yun. Pwede mo na ipasa yun. Sa ano pa yun, iba dyan yung picture. Pagpa-picture pa kayo dyan, nakatibayan na dyan pa kayo nagtrabaho. Yun po, pero bago po ngayong apply, mag-inquire din po kayo sa agency. Ang agency nga pala dito namin guys, dati ay Uno Overseas Placement Incorporated. Yan po ay maganda pong agency yan, yung no placement fee po talaga sa libre. Kasi nga po na nagbabayad dyan sa tuition yung pag nag-aral kayo. Once na natanggap na kayo dyan, tuloy-tuloy na kayo nyan. Makakaalis na kayo papuntang Japan, no? Tapos pagdating nyo dito sa Japan pa guys, ay may allowance pa kayo, mag-aaral kayo ng 1 month. Yung pag-aaral nyo ng 1 month, bibigyan kayo ng allowance yun na 8 lapad. Yun ang magiging budget nyo sa isang buwan. Siyempre, medyo tipirin nyo rin yun kasi paglipat nyo sa company, siyempre hindi pa kayo makakasahod agad, magpupunto pa kayo, kaya kasama po rin yun sa budget. Yun lang guys, sana nakatulong sa inyo, no? Baka pwede naman pa like and subscribe para updated kayo lagi sa mga video ko na i-upload dito. Kung may tatanong pa kayo, message nyo lang ako dyan. Yun lang guys, maraming salamat.